Okay. Maligayang pagbabalik sa Davao. Yan, marami ding palipad na naman, oh. So ito yung tinutukoy ko sa inyo na ang kaibahan lang sa Bacolod tsaka Davao is hindi tayo makaganto sa airport natin dito kasi yung ating waiting area ay doon sa loob kung saan merong halang isa ulit. Baggage claim. So ngayon papakita ko sa inyo yung ano ha, yung sinasabi ko ulit ha na wala sa atin na meron sa Bacolod and Cabanatuan Airport. Yung waiting shed or waiting area na may upuan. Yung komportable ba at saka decente na waiting area for both sa naghahantay ng sundo at sa mayroong susunduin. Tapos madilim yung ano car park area. Tapos maliliit yung mga litra, no, yung B number. B. Welcome to Davao City. Bago na si Davao City no, 1939. I mean 1937 ang kanyang ano, cityhood. Si Bacolod is 1938 or 1939. Basta 1 year or 2 year ang gap nila as city. Okay. Quarantine. Grand Mincing Hotel. Davao, life is here. Kaya pansin nyo ang ano dito, ang mga tourist attractions at yung mga pinopromote ay hindi mga old houses, hindi mga historical artifacts, kundi mga tao sa Davao. Yun talagang binubagyan ng ano, honor, no? Kasi sila talaga ito yung ano, original na mga taga Davao. Obo Manovo, Tagabawa, Obo, Tagabawa, yan ba yun? Manobo, at kung ano na pa mga native tribes na sa Tagalog. Original talaga sa Davao. Davao, diversity is our beauty. So yun, diversity, tama. Diverse culture. Merong Muslim, merong Kristiyano, merong Ilonggo, merong Cebuano. So tama yung comment ni sino yun na napakatalinong pagkakomento na ang Iloilo City is talagang ang mga nakatira ay pure mga Iloilo, mga Ilonggo lang talaga siya. Samantalaan Davao, ang mga naninirahan dito ay hindi lang Davaoenyo, kundi may mga Ilonggo, may mga Cebuano, Bulanon, Ditinyo, Tagalog, Ilocano, Muslim, mga taga-Agusan, lahat, no, saksak sinagol. So in short say, Davao City na yata ang may pinaka maraming ano next to Manila or Metro Manila. Welcome Davao City, Pais Diligits. Davao City na yung may pinaka maraming ano mixture, no, of mga human beings from Luzon, Visayas, and Mindanao. Dito talaga nakatira sa ano, sa Davao City. Yun, ito na yung arrival area. Tapos yun naman yung entrance area. Tama lang, no? Hindi siya ganun kaliit, hindi siya ganun kalaki. Basta ang gusto ko lang dito sa airport sa Davao, kapag kaaraw, no, makikita mo talaga yung view. Tapos ladderized siya ba, kumbaga level by level, no? Level 1 or step 1. Tapos elevate siya, pangalawa elevated hanggang sa highway na siya. Tapos pag dunga mo sa highway, ang ganda kasi merong Jollibee, merong McDonald's, merong 7-Eleven, tapos merong Santa Lucia Mall na malapit ng buksan.
Tapos may mga jeep na dumadaan, taxi, buses, kompleto, no? Hindi mo na kailangan bumiyahe kagaya sa Kabatuan papuntang Iloilo City na napakalayo, like 100 pesos. Okay lang naman, maliit na naman 100 pesos, no? Sa van. Sa taxi is 500 to 600 yung rates. Tapos same sa ano naman, Bacolod naman to Silay City na airport ay napakalayo din, no? So yun na nga, kita nyo naman kanina 400 yung aking binayaran sa taxi. Mura pa yun, ha, kasi dapat for 500 to 700 yung rates nung hiningi ni kuya na na-meet natin sa Ayala. Tapos ano pa, maganda sa Davao kasi yun na nga, maraming ng mga sasakyan pagkalabas mo dito. Lakad ka na ng konti, hindi man highland talaga na magkanda kuba, magkanda hirap, no? Kakabayad ng yung mga dapat mga sakay-sakay. Tapos kung example, ikaw naman ay taga Agusan, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental, taga Surigao, basta yun yung way mo papuntang northern part of Mindanao. So ang gagawin mo ay diyan ka lang, lakad ka na lang. Tapos may bus na dyan na dadaan. Hindi mo na kailangan pumunta pa ng bus transport terminal para makapunta ng iyong probinsya. Lakad ka na lang konti. Or pwede rin dito, bahala ka na. Pero mas maganda dito kasi mas paras lang pala dito or dito. Sa gitna yung gitna yung pinaka bus bay or bus stop. Tapos kung ikaw naman ay papuntang Jensan, papuntang Digos, Kidapawan, Cotabato, so 2 rides ka lang, no? Bus ulit, sakay ka lang dyan. Tapos pagkasakay mo ng bus, 30 pesos to 50 pesos ang pamasahe. May van din, no? Pero mas maganda bus. Pwede rin van, kayo nang bahala. Hindi naman dinilikaw ang van dito sa Davao kasi 60 km/h ang ating diversion road, no? So kung mabangga man yun, just in case hindi talaga siya hindi siya fatality rate. Hindi siya fatal. Oh. Kasi van. Pero kung motor ka, patay ka talaga niyan. Kahit 60 yan. Tapos yun na, pagdating mo ng public transport terminal, bungat talaga pa sa baba, tapos pasok ka ulit, sakay ka ulit ng mga buses papuntang kung saan man, southern part of Mindanao or central part of Mindanao. Ganun lang. So kung downtown ka naman ang iyong uwi, gayon din naman nakatabi ko kanina, papuntang Matina, sakay lang siya ng bus ulit, no? Tapos bababa siya ng sa may unahan ng Global Township crossing corner sa may Quimpo Boulevard sa may Rotary, MacArthur Highway, Matina na yun dun. So yan ang maganda sa Davao, napaka-accessible. So kung titingnan, isa yun sa pinaka criteria for judging. Para sa akin, di ko alam kung saan sa iba. Para sa akin, yun ang criteria for judging ko. Kailangan accessible. Davao is, meron tayo niyan. Very accessible ang Davao. Sobra. Mura pa ng mga pamasahe. Tapos airports, seaports, mga restaurants, shopping malls, ATM, banks, hospital, university, ano pa ba? Diba? Marami, public markets, very accessible ang Davao City. So, yun, isa yun sa matatawag kong maganda ang isang lugar, isang syudad. Kapag sa aspetong ganun ay pasok siya. Completos recados, walang problema. Yun lang, no? So, Kabatuan and Iloilo, layo, no? Hindi, nagkataon lang talaga na tawag na ito, napapadali lang yun kasi madaling araw. So di ko sure kung yun, hindi ko alam or hindi ako sigurado kung traffic ba siya, since alam ko naman ang Iloilo, observe ko talaga, no, nakabiyahe ako ng umaga, hapon, gabi, tanghali, linggo at sabado, ganun pa rin, no, walang traffic, napakaluwag ng ng kailang daan sa Iloilo. So possible na maluwag din, pero since hindi ko na-experience nga yung Kabatuan to Iloilo or Iloilo to Kabatuan Airport na bumiyahe ng araw or yung peak hour, so hindi ko masabi din na wala pa talaga siyang traffic sa pinaka-outskirts ng city ng Iloilo. So ang mga kasagot niyan, mga taga Iloilo na nanonood nito, so shout out to sa mga Ilonggo niyan, na mga taga Iloilo. So pwede paki-response or pakisagot ng sinabi ko, no, kung totoo ba or kung matraffic ba ang papuntang Kabatuan. Kasi yung sa Bacolod naman, since diversion road yung dadaanan natin, bilis lang din ang biyahe, sobra. Parang hindi naman siya matraffic. Siguro kung doon dadaan sa may mga Ayala, gano'n na area, mga shopping, so panigurado pwedeng matraffic. Pwedeng ma-stranded tayo. Pwedeng maiwanan na yung flight. Dito naman sa Davao, kahit pa accessible masyado yung city,
papuntang airport o kung saan. So kung meron kayong flight, huwag kayong pakumpiyansa ha. Kahit palinggo yan. Kasi may pagkakataon talaga na sobrang traffic dyan sa may Mamay Road. Traffic dun sa may Buhangin. Basta huwag pakumpiyansa na sa Davao. Dati, oo. Ang Davao parang Iloilo lang na napakaluwag talaga. Parang hayahay. Basta wala kang makikitang stress no, sa mga biyahedor, sa mga pasahero. Dati, napakaluwag. Hindi nga sasakay nung kapag may siksikan na sa loob ng jeep. Pero ngayon, kahit may laman na yung jeep, wala nang mapagalagyan. Kung sasabit, pwede. Para lang makauwi. Oo. Kasi nga, dumadami na talaga. Grabe ang rapid ang pagtaas ng population sa Davao. Okay, so ngayon, okay, labas na tayo. Ewan ko kung nabanggit ko na ba lahat ng dapat banggitin. In full you now. Welcome to Davao City. Papakita ko sa inyo yung yung waiting area ha nung mga arrival. Kunyari tayo gaya natin no. Kakarating lang natin tapos meron tayong inaantay na susundo sa atin. So meron kang waiting area. Actually ito ay exclusive lang talaga sa mga palabas arrival passenger. Okay, ito yun this area is exclusive for arriving passengers only. So ito yun, exclusive lang siya. Pag gabi, walang problema kasi wala namang init sa araw. Ilan lang, no? Ilan lang yung upuan? Isa, dalawa. So, 8 lang lahat, di ba? Ilan kami na gano'n, nagbaba. Sabi natin mga 100 katao. Di ba? So, sana makita to ng Kaap, no? I don't know, di ko alam kung may makakita ng mga taga-Kaap or may kakilala na mga taga-Kaap or mga nagtatrabaho sa City Government of Davao. So, pwede kayong mag-comment, no? Nang maintindihan namin at ng karamihan no, na nanonood nito kung bakit hindi kayang mag-provide ng upuan para sa mga sundo. Sa mga arriving area, arriving passengers, walang problema pa kasi meron nga kahit pa sabihin natin 8 lang ang upuan, 1, 2, 3, 4, tapos 4, 8. Tapos merong extra chair, 4, so 12, di ba? Okay lang. Tapos pag gabi, okay lang din. Pero alam nyo, pag araw to dito, siyempre, ando yung araw. Init yun ha. So, dyan, may initan. So, ang gagawin, yan, ito sila ma'am, ito sila sir, dito yan sila. Para hindi sila mainitan ng araw. Galing doon. At ang naman, ang mga susundo naman, sa mga kamag-anak kakilala, so, kita nyo na. Okay, taxi. Kita nyo yan? Di ba para silang mga kalansyang, no? Kalansyang ba kung? Para taxi lahat ng nakapila dyan. Kita nyo mga hagala, para sila mga kalansyang na nagkukumpulan, naglilinyahan, na nakapatong. Okay, diyan lang sa pathway dumaan ha, katong gusto mag-taxi. Okay, follow lang ta diya. Everybody just fall in line katong gusto mag-taxi. Okay, linya lang ta diya ha. Di ba? Okay, yes, sila. linya lang ta ha, katong gusto mag-taxi. Di ba? Puntahan tayo yung mga tao, na di ba? Kita nyo na yan, di ba? Para mga kalansyang, nakahilira. Nakatayo, tapos yan si ate nakaputi, nakatayo yan, mamaya ngangalayan, uupo yan. Tapos tingnan natin yung simento na kanilang inuupuan, kung yan ba talaga ay intended for upuan ba talaga yan. Hindi yan benches mga kagala, yan ay pader lang. Okay, so pala na sa nagpila niya, ma'am sir, at taxi na diya napita. Okay, katong gusto mag-taxi niya, linya lang na pagkana ninyo. Yan na, tingnan natin. Diba? Tingnan mo mga tao, diba kumpulan. Itong mga to, ha? Ikulan terminal ka? Dili. Asam ka? Dilarakos gawas lang. Asa dapat buhangin? Oo. So ngayon, buhangin lang. Tara, laban. Kulang pag isa dito. Dili ko. Oy. So itong mga to, kapag kauulan to, diba? Saan sila pupulutin? Yan ito na yung bubong na pwedeng haharang sa ulan, si shade. So kapag uulan to, saan sila pupulutin? Ha? sige mga hagala. Sige daw, trivia tayo. Pagalingan ng sagot ha.
Oh. Ang pinaka magaling sumagot kung saan sila pupunta. Ito mga nakatayo dito. Oh. Saan sila sisilong? Kasi bawal sila doon, oh. Bawal sila. Diyan lang yan sila. Oh. Ngayon, gaya nito, umulan. So, pag malakas yung ulan, so saan sila pupunta? Saan sila tutungo? Saan sila sisilong? Diba? Oh, yan, oh. Hindi naman to upuan, eh. Upuan ba yan? Hindi yan upuan mahagala. Siminto lang yan. Siyempre, kaysa tatayo sila lagi dyan, nakakangala yan sa paa. So, gagawin nila, upo na lang muna. Hindi yan ang upuan. So, napakababaw nung nag-comment. Shout out ho sa inyo, sir, no? Sino ka nga ulit? Nakalimutan ko na paglagyan ng waiting shed, delikado daw sa bombing. Grabe naman. I mean, okay lang. Kung ano, yun yung opinion niya. Pero para sa akin, mababaw lang siya. Hindi siguro siya sapat para gawing pag nito. Rason para hindi lagyan ng waiting shed ng kaap o kung sino man. Yan, oh, hindi yan ano ha. Hindi yan siya upuan ha. Oh, diyan sila nakaupo. So, dinaig pa ang Davao Airport when it comes to waiting shed, waiting area na disente para sa ano. Para sa mga dissenting waiting area para sa mga susundo at nag-aantay ng sundo. Dinaig tayo ng small town of Cabatuan and small town of Silay. Metropolitan Davao. Yan lang. Ito naman is for the betterment, no. Pero kung siyempre kaya nga kung may sagot din naman sila dito, no problem. No? So sana kung masagot nila ay maganda kasi maraming nagtatanong. No? Isa na ako doon. Diba? Ito. Yan. May inaantayan sila na sundo. I mean, susunduin. Ngayon, kung uulan, saan sila? Diba? Yan lang. So, that's all for today's video. Sana ay naintindihan nyo, no, ng mga nanonood dyan. Alam ko naman, ako naman ay taga Davao din. No? Siyempre, didepensahan ko rin ang Davao City at all cost, pero sa mga gatong di naman siguro din talaga tama din na parang itotolerate din natin na parang kung may kulang o parang meron tayong hindi mga naiintindihan o hindi nauunawaan, huwag tayo matakot magtanong, diba? Magtanong. Pag mahiyang magtanong, kung may right bid ba dito. Ganun lang naman, no? Yan, nakatayo, ngala yan ha. Anong oras yung kanilang aantayin? Paano kung na-cancelled yung flight or delayed? Diba? Tapos biglang uulan. Wala na. Takbuhan yung mga yan kung saan saan. So, yun lang. Maraming thank you. Ingat kayong lahat. So, kailangan ko ang inyong mga opinion at kuro-kuro sa comment box.